Sunday worship. So, for that always, before we begin, let us pray. Father in heaven, we thank you for another day of worship that you have provided for us, another day of praise. And we thank you, Father, for the Holy Spirit that we know is once again, according to your word, your Holy Spirit is with us right now, giving us the knowledge and the understanding so that we may learn the truth of your word, and also so that I may, give only the words that come from you. We thank you, Father, for the knowledge and understanding you have given us. And we thank you for your goodness and your grace. And, of course, we always thank you for the truth in your living word. We love you, Father. We honor you. And we praise you always. In Jesus' name. Amen. Okay. So, habang nagbabasa tayo ng habang nagbabasa tayo ng scripture, pumasok ko sa isip ko na here in this church, is most likely yung pinakamahabang mga times na nakakapag scripture reading yung mga church people, diba? So, of course ako, I've been able to attend a whole lot of churches. So, yeah, dito pa lang sa church natin nakita ko yung nagbabasa tayo ng marami. It's not really, of course, dahil it's not really yung para i-exalt ang ating simbahan. Because anyway, the Bible does state na yun naman ang dapat ginagawa natin, di ba? Our worship, kailangan umiikot. Umiikot talaga, yes, of course, dominated ng word. Because, basically speaking, di ba, this is the living word, eh. Ito nga ang ating ama sa langit, di ba? Ang salita ng Diyos ay ang Diyos natin mismo. So, the word is God, di ba? So, dapat lang talaga na we are able to at least freely and openly talaga read. And of course, be able to read yung salita ng Diyos. Huwag natin iisipin na it's very long or napakadaming I used to think the same way. Pero of course, I've come na na-realize ko rin eventually na kung ito na tinuturo ang lahat ng bagay tungkol sa buhay, hindi natin mabasa, parang hindi natin kaya, of course, patayuin ang ating faith, di ba? Ang faith natin ay umiikot dito sa salita ng Diyos. Excuse me. Alright, so, let's move on to the message. So, let's open our Bible to Proverbs. Let's go to the book of Proverbs. Ito, I've used this verse so many times kasi naman it's really true and we should never forget it. Let's go to Proverbs 28 and let's go to verse 1. Right? Let us declare the word. The wicked run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions. So, very simple and very easy to understand, diba? So, tandaan natin na there are, of course, only two kinds of people in this world, diba? Of course, yung katulad nga nandun sa binasa natin kanina, those who are saved and those who are perishing. Just like the same way na kalimutan na natin yung paniniwala na napakadaming religions or mga paniniwala sa mundong to, dalawa lang ang, of course, main na paniniwala. Natatago lang yan sa maraming mga pangalan, pero ang dalawang paniniwala nandito ay either, of course, meron kang pananampalataya, of course, sa Diyos, sa langit, o meron kang pananampalataya sa sinasabi ng tao. Dalawa lang naman ang manabilibs yung sinasabi ng Diyos at sinasabi ng tao. So, and of course, we should be, dapat dun tayo sa unang side, diba? Sa sinasabi, of course, ng Diyos. So, dito, sinasabi daw, makikita natin dito na dalawa ng uli ang comparison. Either yung wicked daw, mga masasama, diba? The wicked run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions. So, let us talk once again on, of course, boldness. So, the thing about this is, actually, nang binabasa ko yung mga verses regarding itong message natin for today. Of course, as always, everybody naman who's been in the church for a long time, we know naman, di ba, na it is not encouraged sa church na to na we prepare anything, any message. Of course, kung ano sasabihin, of course, ng kahit sino nakatayo dito, whether ako or si Mama or anybody else, na mag-speak, it is from the Holy Spirit. Sabi mismo ng Bible that the Holy Spirit will teach us what we ought to say. Diba? So, itong mga verses na to ay na-list down ko na to para at least alam ko kung anong exactly yung chapter and verse. Pero, hindi ko to, of course, nagamit until now. Actually, nalista ko na to a few weeks ago pa.
So, I feel na the Holy Spirit has finally said na, okay, gamitin mo na to. So, pinabasa ko lang sa iyo yung mga verses. Pero of course, yung past few Sundays ay iba naman ang message na ginamit natin. Diba? So yes, Christians are bold. Plain and simple, di ba? Dapat hindi natin nakakalimutan yun na we should be, ito yung isa sa mga bagay na kailangan na re-remind tayo constantly na there's no such thing as Kristiyano na mahiyain, Kristiyano na hindi man lang kayang panindigan ang kanyang pananampalataya. Kung tayo ay Kristiyano, tayo yung mga anak ng Diyos, we are bold. Talagang malakas ang loob natin. Talagang may confidence tayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga, the godly are as bold as lions. Diba? Ang Bible ay punong-puno ng mga example ng boldness. Actually, both sa Old Testament and sa New Testament, napakadaming example ng mga, of course, faithful, yung mga nananampalataya. And doon talaga nakikita natin ang iba't ibang examples ng boldness nila. Kung isipin siguro natin, why are we discussing boldness? Discuss na natin to before a few times. Why are we discussing it again? Diba? Bakit kailangan pa natin ano to? Well, una, nasabi na natin din to before, tayo as people na may mga physical na katawan, makakalimutin tayo, diba? I'm sure na all of us, diba? And of course, all Christians in general, most likely, nagkaroon ng mga na, natutunan na nila kung ano yung sinabi ng Bible, and yet, magkakamali pa rin sila dun sa exact thing na natutunan nila, diba? So, dahil nga sa ating fallen nature, sa ating physical na katawan na ano na ng kasalanan ever since niloko si Eva at si Adan, ay tayo ay nagkakaroon ng tendency na mapalayo sa natutunan natin sa salita ng Diyos. That's why nga we need constant instruction, and yun din ang reason kung bakit sinasabi ng Bible na we have to meditate on the Word day and night. Diba? So, tanda mo kahit na ma-memorize mo yung buong Bible na yan, pag hindi mo na binalikan ng Bible pagkatapos, makakalimutan mo rin yan. So, parang mas mahirap pang makalimutan magbisikleta. So, kesa dito sa mas importante sa Bible. So, like I said, maraming examples of for the boldness na makikita natin sa Bible. And let's look at a few of them. Tingnan natin kung ano-ano yung mga matututunan natin sa kanila. Let's go to 1 Kings. So, yung 1 Kings ay, actually, nandito na uli ako I'm reading through the Bible and nandito na ako sa 1 Kings. I really like 1 Kings kasi ang sayang basahin ng history ng Israel. And maraming magagandang stories doon sa 1st and 2nd Kings. Let's go to 1 Kings 22. And let's go to verses 13 to 14. So ito ay during the time ni King Ahab. So story ni Elijah. Part ng story ni Elijah. So let us declare the word. Meanwhile, the messenger who went to get Micaiah said to him, "Look, all the prophets are promising victory for the king. Be sure that you agree with them and promise success." But Micaiah replied, "As surely as the Lord lives, I will say only what the Lord tells me to say." So, sa story kasi na to, sa part na to, yung hari ng Israel ng time na yon, si King Ahab, ay ready na siya para makipag-gera sa, of course, mga rival nation niya. So as always, ang ginagawa niya ay nagtatanong siya doon sa mga prophets, sa mga propeta na parang tatanungin niya, ano ba sinasabi ng Diyos? Ako ba ay mananalo o kailangan ba hindi mo na ako lumaban? Ang problema kasi, sa panahon ni si Ahab naman ay hindi naman talaga nagtitiwala sa Diyos. Siya ay sumasamba lang kay Baal. So, Diyos-Diyosan lang ang sinasamba niya. Yung mga prophets doon sa kanyang palasyo, ay although sinasabi nila na sinasabi ng Panginoon na ikaw ay mananalo, ito ay actually siya din naman ang nagsisweldo Kumbaga, ang trabaho lang ng mga prophets do, pag tinanong, mananalo ba ako? Oo, hari, ikaw ay mananalo. So, parang binabayaran lang sila ng hari para sabihin lang siya ng magagandang bagay. So, basically, wala silang silbi. So, yun nga. Ang nangyari doon kasi ng time na yun, tutulong kay King Ahab yung isa pang hari. Kasi ito na yung time na nahati ng Israel. Naging Israel at naging Judah. Si Ahab, siya yung nag-rule ng Israel. Sa Judah, yung hari naman doon ay si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay may for sa pananampalataya sa Diyos. So magkaiba sila pero magtutulungan sila in this case.
So, sabi ni Jehoshaphat, meron bang mga propeta dito na hindi naman taga-palasyo mo? In other words, siguro sinasabi nila na maganda na meron ba dito na hindi mo naman binabayaran? Di ba? So, yun nga, sinabi nila si Micaiah nandyan, pero ayaw daw siyang tanungin. Nasabi ng hari mismo, kung binasa natin yung story ayoko siyang tanungin kasi wala siyang sinasabing maganda tungkol sa akin. Pero si Micaiah nga ang siya lang talaga ang one of the true yung ilan na lang na prophet talaga ng Diyos. So anyway, pinilit ni Jehoshaphat, sabi niya, hindi, sige, tanongin natin. So yan ang sinabi, di ba? Yung sumundo sa kanya, sabi, all the prophets are promising victory for the king. Be sure that you agree with them and promise success. Di ba? Parang, umagree ka na din. Lahat naman sila nag-agree na pero sinabi ni Micaiah, di ba? Surely as the Lord lives, I will say only what the Lord tells me to say. Yun nga sinabi niya Lahat ng propeta ng hari sabi mananalo siya. Si Micaiah lang nagsabi na matatalo siya at mamamatay pa siya. Hindi siya pinakinggan ng hari. Ano nangyari? Namatay nga si King Ahab. So, si Micaiah talaga ang tanging nagsabi ng totoo ng time na yun. Pero makikita natin dito ang boldness ni Micaiah, di ba? So, ano yung matutunan natin dito, di ba? Ang bold na Kristyano ay hindi nagpapadala sa ginagawa ng marami. Di ba? Katulad ng sinasabi ng Bible na first, di ba nga, yung wide is the gate that leads to destruction, di ba? So, kung ano pa yung mas dinadaanan o ginagawa ng marami, yan madalas ay yun yung mali Di ba? Tingnan natin ang mundo natin ngayon, ang dami na natin nakikita ganyan, di ba? So, nakikita na ngayon ang mga masasama, ang mga bisyo ngayon ay okay na lang. Yan yung mga marka ng pagiging lalaki, pag lalaki gumagawa. O sophisticated yan, pag mga babae. So, iniisip ng mga tanda ko, nasa call center pa ako, iniisip ng mga babae na, napaka-social ng dating na mga babae, nag-yossi, parang parang I'm very sophisticated. Ewan ko sa inyo. So, yun nga So, diba? Pero tanggap na natin ngayon yan. Yung mga sinasabi ng Bible na kasalanan, tanggap na rin ng mundo yan ngayon, diba? Tanggap na ng mundo ang homosexuality, ang pagkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, ang dami ng of course tinatanggap ng mundo. Pero of course, ang isang tao na talagang embodied ng boldness, ang isang Kristiyano ay bold. So therefore, tayo, talagang we have the boldness na kahit na ito na lahat ng tao pumunta na dito. Pag sinabi ng Bible na dito ka pumunta, dito ka pa rin pupunta. Diba? Kita mo si Micaiah, talagang nakulong si Micaiah dahil sa sinabi niya. Pero and yet, siya ang of course, diba? Talagang pinanindigan niya kung ano yung sinabi niya dyan, diba? Parang if we're bold, hindi tayo makikiayon sa sinasabi ng makikiayon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Parang ito ang highest authority, wala nang iba. So bago tayo makinig sa iba, makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Diba? So another example, ito, mas kilala na for example, let's go to the book of Daniel. Hindi tungkol kay Daniel, ang babasahin natin. Let's go to the book of Daniel and let's go to chapter 3. And let's read verses 16 to 18. Okay, let us declare. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. So ito, mas kilala yung story na to. Kayo, baka nabasa nyo na to, yung tungkol kay Shadrach, Meshach, at saka kay Abednego. Diba? So, ito na yung time kasi na wala na. Dahil eventually, ang Israel at Judah ay bumagsak na at nasakop na sila. Pero sinakop na sila ng mga Babylonian. So, ang hari nila ay si Nebuchadnezzar na siguro lahat ng hindi nakakasabi ng pangalan niya ay pinapakulong niya at pinapapatay. Parang, tipin nyo naman, kunyari, na pinanganak siya, no? Papangalan natin sa anak natin, Nebuchadnezzar. Diba? Parang ang gulo Siguro, sinusulat niya yung pangalan niya pag nasa school siya, nasa number 2 na yung, teacher, siya, sinusulat niya pala yung name niya. Wait lang, ma'am! Diba? So, but anyway, yun nga. Ang story kasi dito ay, yun nga, si Nebuchadnezzar, as always, Babylonian siya maraming Diyos ang mga Babylonian. So, in this case, dahil sa paniniwala kasi nila, ang hari ay parang Diyos na din So, nagpatayo siya ng monument para sa sarili niya na sabi, pag narinig nyo yung tugtog na galing sa palasyo, lahat kayo ay sasamba doon sa statwa na yon. Pinangutos niya. Ang hindi susunod, ipapapatay. Tinumbong ng mga kasama niya doon sa palasyo na yun yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, ay hindi sumusunod doon. So, yun, pinatawag niya.
So, tinanong niya na, hindi ba kayo natatakot na ipapapatay ko kayo kapag ano? Yun ang sinabi nila. Balik tayo dun sa 16 to 17. So, balik tayo ng those two verses. Ayan, diba? So, sinabi nga nila na, diba, na, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. We are thrown into the blazing furnace. The God whom we serve is able to save us. So, talagang nanindigan sila na, hindi, sinabi kasi ng aming, sinabi sa amin ng aming Diyos, siya lang ang dapat sasambahin. So, of course, yun lang ang gagawin nila, diba? Hindi sila natatakot kahit na inaano na sila na papatayin sila. So, ito ay isa pang example ng boldness, di ba? Makita natin ay una, kailangan we have to be bold na kahit na ang buong mundo ay pumupunta na sa kaliwa, tayo ay pupunta pa rin sa kanan. Kung sinabi ng Diyos na doon tayo sa kanan, di ba? Dito, sinasabi din naman na ang boldness ay kaya natin tumayo kahit na sinasabi na ng authority, ng human authority, na ito ang dapat mong gawin. Hindi. Pag sinabi ng Diyos ko na ito ang dapat mong gawin, yun ang susundin ko, hindi ikaw susundin ko. So, ito it doesn't matter kung tayo ay, let's say, mga nag-aaral pa lang, let's say, ang mas nakatatanda sa atin, let's say, mga school officials, sinabi na ito dapat mong gawin. Maling-mali naman according sa Bible. Hindi dapat sinusunod yun, dapat pinanihan yan. And same goes kapag may tayo nasa trabaho, tapos pinapagawa sa atin ay bagay na unbiblical, sino susundin natin, di ba? Parang i-risk ba natin, iisipin natin, i-risk ko ba ang aking trabaho para sundin, of course, ang sinasabi ng Diyos? Or siguro okay lang naman na sundin ko itong pagkakamali na to para at least secure ako sa trabaho. And tanong, sino ba ang nagsisecure ng ating trabaho? Sino ba ang make sure na hindi tayo mapatalistik kung nasan man tayo sa trabaho, sa eskwelahan, or whatnot, di ba? Si Lord din naman may power nun eh. So, bakit tayo matatakot na, hindi, sinabi ng Bible na ito dapat kong gawin. Ito pa rin ang gagawin ko. Diba? So, parang, yun, diba? Simply put, pag pinapili tayo between following human authority or yung authority ng ating Diyos, diba? No questions asked, kailangan susundin natin ang salita ng Diyos. Ito, diba? Diba sila Shadrach, Meshach, at si Abednego. Diba sabi nila, kahit na ipapatay mo kami, diba? Hindi namin susundin ang pinapagawa mo kasi yun ay mali. So, ano nangyari sa kanila? Diba? Pinatapon sila, pinainit palalo yung pugon, tapos pinatapon sila doon, hindi naman sila namatay. E di nangyari, si Nebuchadnezzar ang lumuhod sa harap nila at sumamba doon sa Diyos, diba, na inaalam ni Shadrach, Meshach, at Abednego. So, ang hirap sabihin ang pangalan nilang tatlo. Sa Babylon yata ang usong-usong mahabang pangalan. Bagay, ngayon naman nowadays. So yun, di ba? Another example of boldness yung sa kanila. Let's also go to Acts 4. Let's go to Acts 4:13. Okay, let us declare. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. So ito yung right after na yan si Peter and John, ito na nga yung nangyari na pinagaling nila yung lalaki na hindi nakakalakad. And ayun nga, naka-preach pa rin sila, diba? Of course, about sa ginawa ni Jesus. And yan ang nangyari. Parang na-recognize ng council daw, yan, yung mga pariseo, na yan si Peter and John ay ordinary men with no special training in the scriptures. Maganda pa nga actually yung pagkakasabi dito sa NLT. Sa mga ibang version, tinatawag silang uneducated men. Diba? Sila yung mga walang pinag-aralan. And actually, wala naman talaga eh. Kasi kung tutusin, sila ay, ano ba sila? Mga fishermen lang naman sila eh. Diba? Mga mangingisda lang. So, hanggang sa time ng Acts, ay, yun pa rin naman talaga ang profession nila. Hindi naman sila nagbago, hindi naman sila nag-promote. Diba? So, sila ay talagang walang formal na pag-aaral talaga sa scripture. And yet, ayun, nakakapag-preach sila, nakapagpagaling sila. Diba? Dito natin makikita na kasama din sa boldness ay yung pagiging bold despite the fact na meron kang physical limitation. Yun nga, isa sa mga pinopromote natin na first dito sa church, diba? Na huwag kang magtitiwala sa kakayahan mo. Kasi in the end, mag-fail din yan. Kahit sabihin natin na ako ay, let's say, hindi naman ako exactly, example lang yan. Let's say, sabihin natin isang Kristyano sinabi na ako, magaling ako sa pagkanta. Talagang confident ako na kahit gawin kong professional ang pagkanta ko, kakayanin ko, di ba? Tandaan natin na eventually mag-wear out din yan, di ba?
lahat ng ating physical na capability ay eventually nawawala. Pero, kaya nga hindi tayo dapat nagtitiwala lang sa kaalaman natin, sa napag-aralan natin, sa kaya nating gawin na tayo mag-isa. Yun ay hindi pinopromote ng Bible. Pinopromote ng Bible na tayo magtiwala sa first ibibigay sa atin ang ability ng ating Diyos. Katulad nga ng isang example natin, di ba, na kapag tayo ay nag-share tungkol sa salita ng Diyos, huwag ka na mag-ano na pag-aralan ko muna yung sasabihin ko, siguro magsulat muna ako ng sasabihin ko ng script. Hindi na, di ba, sinabi nga ng Bible the Holy Spirit nga will teach you what you ought to say in that very hour. So, kung kailangan mo nang sabihin, sige, go lang, masasabi mo yan. So, nakita na natin yan many times of course, sa church natin, dito sa mga members, di ba? So, lahat tayo surely nagkaroon na ng experience kahit na hindi naman talaga ganun yung exact situation. So, if we are bold, dapat we are bold enough to know na kaya natin gawin ang isang bagay kahit na physically speaking, dapat hindi natin kayang gawin yan. Pag sinabi ni Lord na hindi, kaya mong gawin yan, expect na kaya mong gawin yan. Huwag ka na magtanong na, hindi pa ako talaga nakakapag-aral tungkol dyan. Pag sinabi ni Lord, hindi, kaya mo yan. Kaya mo nga talaga yan. Diba? So yan, patulad nga yan. Diba? Si Peter and John. Parang isipin nga natin bakit itong mga example natin na ginagamit, diba? Itong mga time na to, wala pa namang binatbat ang mga alam nila sa alam natin ngayon Oo, actually, marami na silang mga napag-aralan ng time na yun. Pero, compared sa atin ngayon, mas angat na angat ang buhay natin ngayon. Diba? Mas madali ang buhay ngayon. Dami na natin technology. Pero sila, nakakaya nilang gawin at kaya nilang manampalataya na the way na nananampalataya sila. So, tayo, parang bakit hindi natin kayang gawin yung the same? Sabi naman ng Bible, we can do it. Diba? Let's also go to Genesis 18. So, attract naman tayo ulit. Let's go to Genesis 18. And let's go to verse 27. Let's read this one in NIV kasi I like yung NIV version. Ang dami niyang mention ng word na bold. Yeah. So, Genesis 18:27. Let us declare. And Abraham spoke up again. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes. Let's jump to 31. Kasi meron tayong binabasa dyan. Patayin din natin. Abraham said, now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? He said, for the sake of 20, I will not destroy it. Ito yung time na nag-ano pa si Abraham na huwag sirain ng Sodom and Gomorrah. Parang sinabi niya na nagsimula siya talaga na, Lord, paano pag may nakita na 40? Diba? May 40 na talagang nagtitiwala pa sa'yo, sisirain mo ba yan? Sabi niya, okay. Pag merong 40 kang makita dyan, hindi ko sisirain. So, talagang nag-negotiate si Abraham. Pinakonti niya up to the point na ano na nga lang Kung 10 na lang, di ba? Kung 10 na lang ang makita, sisirain. Okay, kung makakita ka ng 10, hindi ko sisirain yung Sodom and Gomorrah. Pero gano'n na nga kasi kasama Sodom and Gomorrah, kahit na 10, wala pa rin talaga. Di ba? Hindi na umalpak pa rin, parang in the end, medyo bagsak pa rin si Abraham doon. Pero makita natin dito na ang boldness ni Abraham, di ba? Talagang siya ay nakikipag-negotiate pa for sa Diyos. So, ano yung kind of boldness na makita natin kay Abraham? Si Abraham ay talagang walang takot talaga kung siya ay mag-approach kay Lord. Hindi naman ibig sabihin nito na tayo ay mag-approach na parang nambabastos, di ba? Iba yun, hindi boldness yun. Pampabastos lang yun. Rudeness ang tawag doon. Pero pag sinabi natin bold, dapat tayo ay talagang bold na kapag gusto natin mag-approach kay Lord, hindi yan yung typical na nag-iisip ng iba na parang, sige, medyo next time na lang kasi parang may nagawa akong masama Diba? Parang medyo nagigilty pa na lumalapit kay Lord. Although, it is of course right na kailangan na recognize natin ang mga kamalian natin, di ba? Especially kapag ina-approach natin si Lord. Pinopromote ng Bible na when we approach first the Lord, kailangan with boldness. We approach the throne of grace with boldness. Diba? Sa Abraham, tingnan mo, parang, as early as Genesis pa to. Diba? Wala pang nasusulat na scripture. Sa kanya, meron siyang knowledge na kaya mong lapitan ang aking, first ama sa langit ng ganito, with boldness. Diba? All the more dapat tayo. Dahil first, ilang beses sinabi sa Bible natin na pwede nating gawin yan. Diba? So, boldness,
na gawin ang tama despite ginagawa na ng mundo ang mali. Boldness na huwag sumunod sa sinasabi ng mundo kahit na sila ay authority. Diba? Pag sinabi ng Bible na hindi. So, first, boldness. Para huwag tayong mag-rely sa ating physical capabilities and boldness din. Katulad ng ginagawa ni Abraham na lumapit sa Diyos ng walang takot. Kasi alam naman natin na tayo ay mga anak niya, di ba? Parang tayo naman ay hindi natatakot na lumapit sa ating mga magulang. So, tandaan natin na siya ay ating ama sa langit, di ba? If we go to Ephesians, let's go to Ephesians. Dito, para mararound up natin yung mga examples natin dito. So, Ephesians 3 verse 12. So, back to NLT for easy reading. So, Ephesians 3:12, let us declare it. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. Diba? Ito, simple as that eh. Ito yung nag-round up ng mga example natin kanina. Na because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. So, ang tunay na boldness na nakukuha ng isang Kristiyano ay nanggagaling lang, of course, because of Christ and of course, pananampalataya sa Kanya. Diba? Kailangan we have to have faith para we have boldness. Otherwise, hindi talaga natin may exercise ang boldness na yan. So, we have to have faith, of course, in Jesus. Kasi Jesus is the one who gives us yung boldness natin. And of course, saan pa nanggagaling ang faith natin except, of course, the Word, diba? Hearing the Word of God. Si Jesus himself, diba? Sinabi ni Jesus na we have to be, of course, like Him. We have to be Christ-like. Kaya nga, lahat ng ability niya, ibinigay niya rin, of course, sa atin. Lahat ng nagawa niya nang nandito siya sa mundo, ay, of course, kaya niya din natin gawin. Sinasabi ng Bible na kaya natin gawin yun. Tingin mo nga ang first example ni Jesus, diba? Let's go to the book of John. Let's go to John 7. And let's go to verse 25 to 26. Let us declare the word. Some of the people who lived in Jerusalem started to ask each other, "Isn't this the man they are trying to kill? But here he is, speaking in public, and they say nothing to him. Could our leaders possibly believe that he is the Messiah?" So, for si Jesus mismo ay in spite the fact na marami nang gustong pumatay sa kanya. And actually, of course, alam ni Jesus yun. Hindi naman siya inosente tungkol doon o ignorante. Alam niya talaga na gusto siyang ipapatay ng mga Pharisees, mga Pariseo. And yet, every day, lumalabas pa rin siya for to preach. Diba? Bakit? Kasi nga, we have to first, follow His example. We are called to be Christ-like. So, kung nagawa niya to, nang magagawa din natin. Huwag nating kaya yun ang reason nga kung bakit si Jesus ay bumaba dito sa mundo para maging tao. Kasi kapag sabihin natin na gawin niya lahat ng mga miracles niya doon sa kanyang, sa godly form, sa kanyang spiritual form, mahirap maniwala ang tao na kaya din nilang gawin yun nagagawa mo yan kasi Diyos ka. Tingnan mo to, bumaba nga siya sa level natin para pakita na itong mga bagay na to ay ibibigay ko rin sa inyo. Diba? So, nakapagpagaling siya, makakapagpagaling din tayo. Sinasabi ng Bible that we have healing. Diba? Nag-preach si Jesus tungkol sa prosperity. Tayo din, magkakaroon din tayo ng prosperity. Sinasabi din ng Bible yun. So, talagang, yun ang reason. Bumaba siya para talagang makita natin na magagawa din natin yun dahil nagagawa niya. Diba? Kaya nga, if we go back to our lesson sa boldness, diba? So, Jesus was bold, so therefore, kailangan we have to be bold. And dapat naman talaga kasi nasa atin na ang knowledge, actually, lahat ng knowledge na kailangan natin sa mundo ay binigay na sa atin. So, hindi pa palalakas ang loob natin dyan, di ba? Ang katulad ng sinasabi natin, ang Bible preaches about everything na kailangan nating malaman. Huwag kayong maniniwala sa kahit sinong tao na sasabihin na itong libro na yan, na around 2,000 plus years old na, ay outdated na yan, luma na yan. Yung mga sinasabi dyan, meron mga matututunan magaganda dyan, pero more or less, luma na ang mga principles niya, ang mga concepts niya. Hindi na, siyempre, parang papayag ba for si Lord na ang kanyang salita, which is yung embodiment niya rin mismo, ay maging outdated. Parang sinabi natin na nalalaos ang Diyos. Diba? So, meron bang Diyos na nalalaos? So, kaya nga siya naging Diyos kasi nga dahil siya ay eternal. Pag sinabing eternal, kung siya ay talagang authority, highest authority dati, up to now, and of course, sa kinabukasan natin, siya pa rin ang highest authority. Diba? So, let's go to Isaiah 50. And let's go to verse 7. Isaiah 57, let us declare. Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced.
Therefore, I have set my face like a stone, determined to do His will. And I know that I will not be put to shame. Diba? Yan ang boldness. Diba? Because the sovereign Lord helps me. Dahil kasama naman natin siya eh. Ito first, ayun, ilang beses na rin sinasabi yung salita ng Diyos. Diba? So, dahil kasama natin siya, diba? I have set my face like a stone. Diba? Hindi ibig sabihin niya na tayo'y magiging makapalang mukha or hindi yun ang ibig sabihin niya na parang mukhang bato. So I set my face like a stone, determined to do so. Ibig sabihin talagang solid na solid siya na talagang ito sinabing magagawa ko, gagawin ko. Confidence, di ba? So, yun ang makikita natin dyan. Katulad nga na sinasabi sa Psalm 118. Let's go to Psalm 118 verse 6. Hey, let us declare. The Lord is for me, so I will have no fear. What can mere people do to me? Diba, sobrang ganda nga ng verse, sobrang simple. Inulit pa nila yan sa Hebrews 13:6. Hindi na natin kailangan pumunta doon, yan din naman ang sinasabi. Sinasabi lang doon, as the scriptures say, the Lord is for me, so I will have no fear. What can mere people do to me? Tama nga naman, di ba? Parang yan ay isang tanong na dapat anuhin natin eh. Ano ba ang kayang gawin sa akin ng tao? Di ba? Kung kasama ko ang Diyos, ano pa ang kayang gawin ng tao sa atin? Diba? Kaya nga kaya nga doon nga makita natin na pinopromote talaga ng Bible na hindi. Kung ang sinasabi ng mas nakatataas na tao sa iyo na gumawa ka ng bagay na labag naman sa salita ng Diyos, huwag mong gawin, di ba? Kasi ano magagawa ng tao na yan sa iyo kasama mo ang Diyos? Di ba? Yun ang boldness talaga. And let's go to 2 Corinthians 3:12. Doon natin makikita kung bakit nga talagang all the more kailangan tayo maging bold. So 2 Corinthians 3:12, sabi dyan, let's declare, since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Ano yung new way na yon? Let's go to verse 9. So, attract tayo ng konti and let's declare. If the old way, which brings condemnation, was glorious, how much more glorious is the new way, which makes us right with God? Diba? Ito yung pinag-uusapan dito, yung Old Covenant and New Covenant. Yung Old Covenant, yun yung mga sinusunod ng mga nasa Old Testament, diba? Yung sinusunod nila yung Law of Moses, yung mga binigay kay Moses na kailangan sundin, yung Ten Commandments, yung mga additional na utos ng Diyos tungkol sa mga doon sa mga Israelites. So yun ang Old Covenant na although, of course, sinabi nga dyan, it was glorious kasi talagang covered lahat ng bagay. Pero yun nga lang, hindi pa yun ang complete plan ng ating Panginoon. Ngayon, tayo nasa New Covenant na. Tayo na, of course, nasa Covenant of Grace na we are saved hindi sa ating mga ginagawa, kundi sa, of course, grace of our Lord Jesus Christ. Diba? Talagang siya mismo na ang nagbigay sa atin ng salvation. So, how much more glorious is the new way which makes us right with God? So, ngayon nga, na kinumpleto na, of course, ni Jesus, ng ating Ama sa Langit, yung plano niya para tayo iligtas, at dahil doon, binigay niya sa atin ang power, binigay niya sa atin lahat ng kailangan natin, bakit hindi pa natin kayang maging bold, diba? We have to be bold dahil tayo ay nasa New Covenant na. Kung sila nga ang dati, nasa Old Covenant, ay talagang kaya nila maging bold, all the more dapat tayo. Kasi completed na ang trabaho for ni Jesus dito sa mundo. So, binigay niya na sa atin everything we need so that we can, of course, live boldly. Diba? So, to round it off, let's go to 2 Timothy and let's go to chapter 1, verse 7. So, meron tayong 3 verses of note. 2 Timothy 1, verse 7, let us declare, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power and love and self-discipline. So, self-explanatory yung verse, diba? Parang dito pala sinasabi talaga, we have to be bold. Hindi yun, dahil anything else, hindi yun ang will sa atin ni Lord. But sinasabi natin, ano ba ang kaloob ng ating Diyos? Ito ay isa sa mga kaloob niya. Ang kaloob niya ay tayong mga anak niya ay maging malakas ang loob, maging confident, maging bold. Diba? So, ito ang based on biblical type. Ito ang godly type of boldness. Let's also go to 1 John 4:17. 1 John 4, verse 17. And let us declare it. And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Ayun nga, we live like Him nga eh. Kailangan nga we are Christ-like. And dapat talaga lalong maging confident. Kasi minention dyan, di ba? We will not be afraid on the day of judgment. As we've said before, and bakit natin sinasabi? Dahil sinasabi ng Bible, tayo ay malapit na sa last days, di ba?
ang ating mundo ay malapit nang matapos. Hindi natin alam kung kailan exactly mangyayari yon, pero sinasabi na ng Bible na mangyayari na yon. So, kailangan tayo ay ready. And of course, we have to be bold. Kasi the more na lumalapit na ang last day ng mundo na to, the more na expect na tayong mga Kristiyano ay magkakaroon ng mga kukontra sa atin. Sinabi ng Bible talaga na kukontrahin tayo dahil lang sa pagsunod natin kay Jesus. Pero we have to be bold. Diba? And kaya naman natin maging bold. Binigay niya na nga sa atin lahat. And kaya nga, for our last verse, let's go to Joshua 1:7. So, alam na naman natin ng Joshua 1:8. Pero let's go to 1:7. And let's go to King James Version on this one. Alright, let us declare. Only be thou strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that you may prosper whithersoever you go. Thou goest. You go. So, papansinin natin ito, ating ba dyan, only be thou strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law. Diba? Ibig sabihin dyan, kailangan talaga na we are bold. Kasi only through boldness, natin masusunod ang sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Pag pumunta tayo sa susunod na verse dyan, sinasabi naman dyan na kailangan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Lahat ng time na kaya natin siyang pag-aralan. Diba? Day and night nga, nakasulat doon. So, pero dyan sabi dyan, be strong and very courageous so that you may observe to do according to all the law. Tandaan natin na Kristiyano na walang boldness, na hindi makapag-display man lang ng boldness, ay Kristiyano na hindi nasusunod ang salita ng Diyos. Kasi yan, sinabi na mismo diba? Be strong and very courageous so that you may observe to do according to all the law, which is ang salita ng Diyos. So ito, pinaka-main point dito. Ang boldness natin ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Tapos, pag hindi natin dinidisplay ito ay hindi natin nasusunod ng salita ng Diyos. Tinaikot ko lang yan. Pero, gano'n naman kasi ang main point, di ba? Ang ating boldness ay nanggagaling sa salita ng Diyos, kaya kailangan natin siya pag-aralan. And kung tayo ay bold, hindi tayo, of course, aayon sa sinasabing mali ng mundo. Aayon lang tayo dito, of course, sa salita ng Diyos. And only through boldness din natin, masishare talaga ang ating pananampalataya. So, kailangan natin ng boldness. Kasi kung wala tayong boldness, hindi expect na hindi talaga makikita ng tao ang ating pagiging Kristiyano. And that's, of course, very important Kailangan makikita nila yan. Kasi we want to save others as much na tayo ay naligtas din. So, we show it by our actions and by the grace na nare-receive natin every day. Pero we have to have boldness nonetheless. So, katulad nga ng sinabi ng Proverbs 28, diba? Let us be bold as lions. Tayo ay bold. There's no such thing as Kristiyano na wala man lang boldness sa kanyang katawan. So, kahit na buong mundo hindi na sumasang-ayon sa'yo, okay lang yan. Kasama naman natin si Lord, diba? What can man do to us? So, okay. And since, of course, we're speaking of boldness, katulad na sinasabi natin always, para sa atin na nandito ngayon na in the event na hindi pa natin talaga tinatanggap or sa ating Diyos Nama, sa kanyang kabuuan, well, ito na ang magandang time para siya ay tanggapin natin sa ating, ng kumpleto sa ating buhay. And sa ating mga napalayo sa pananampalataya, we can of course go back. Let us rededicate ourselves to the Lord. So, let us pray. Father in heaven, we thank you for giving us your living word. And we thank you for, in your word, it teaches us that through faith, we can be as bold as lions. So even if the whole world follows the wide path that leads to destruction, we will follow the narrow path that leads to life. Because we can be bold, because you are with us. So what can man do to us? We thank you, Father, for the boldness. And Father, right now we pray that for us here who have not accepted you into their lives, we now declare that we accept you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, your fullness into our whole life. And Father, we declare that for those of us who have strayed from the faith, we will go back to your word. We will meditate on it day and night so that we will be careful to do everything written in it. And in that way, we will be prosperous and successful according to your word. We thank you, Father, for your word that teaches us all of these things and many more.
We thank you, Father, for your goodness and your grace, and we thank you for the truth that is in your word. We love you, Father. We honor you, and we praise you always. In Jesus' name, amen.